Noong June 2025 nga na-offload sa NAIA si Efrelyn Fernandez na isang OFW content creator dahil wala pa siyang idea o hindi pa niya alam ang makailangan kapag magta-travel papunta sa ibang bansa bilang isang turista. At late pa siya dumating sa airport kaya siya lalong in-offload ng immigration officer. Pero ngayon ay nagbahagi na siya ng immigration success story. Dahil sa wakas ay nakapag-travel na siya papunta sa ibang bansa bilang isang turista at hindi na siya na-offload. At binahagi din niya kung ano mga kailangan at mga hinanap sa kanya. Ano nga ba ang mga dapat na ipakita sa immigration para hindi ka ma-offload? So way back June 18, 2025 ay na-offload ako papuntang Hong Kong. So sobrang iyak ko talaga, grabe, napaka-emotional ko that day. So ano nga ba yung kinakailangan nating dalhin para syempre makatravel tayo or makapag-tour tayo sa ibang bansa? Syempre, unang pagsubok mo bago ka makapunta sa destination mo ay ang immigration. So ito pala yung dapat nating dalhin i-travel, dapat nandun na yung ating pera. Siyempre, dapat magde-declare tayo ng pera. Hindi naman nila tinitignan kung magkano yung pera mo. Mag-declare ka lang doon at siyempre magdala ka lang din ng pera. Okay. So, yung return ticket mo na meron kang hotel address na kung saan yung tutuluyan mo dito sa ibang bansa, kailangan yun. Kasi last time, nung pumunta ako ng airport, kulang ako sa oras. Pagdating ko doon, palipad na yung eroplano. So, parang wala na silang time sa akin para mag-explain, para tulungan ako para makapag-flight ako. So, ganun yung nangyari. So, pati yung kasama ko na na-cancel din yung kanilang flight at sumakay na sila ng ibang eroplano. So, yung nangyari sa akin is lesson learned na lang din yun. Dapat maagang-maaga ka talagang pumunta ng eroplano at syempre, kailangan hawak-hawak mo ang iyong mga dokumento. Okay, kagaya na lang ng e-travel. Kailangan mo nang mag-declare ng pera kung magkano yung amount. Syempre, maglagay ka na rin, baka hanapin pa sa'yo yung income mo. Alam mo ba, yung income kailangan talaga yun para makapag-travel ka. Ganun talaga sa Pilipinas. Okay, ganito. Kailangan nating ipakita kung ano yung source of income. So, nilagay ko naman doon, meron akong business sa Pilipinas like piggery. So, yun lang yun. Pero pag yun lang siguro maybe, hindi ako makakalabas. So, yung ginawa nila, naghanap pa sila kung ano pa yung monthly income ko. So, sinabi ko na isa akong vlogger. So, hindi ibig sabihin na pag sinabi mong isa kang vlogger, ay okay na yun. Dapat makita nila yung account mo, kung ilang followers mo, kung totoo ba na kumikita ka at nagbabayad ka ng tax. Okay, so yung ginawa nila is binuklat-klat talaga nila yung monthly income ko kay Meta. So inopen talaga nila kung magkano, kailan ako nag-start sa pagbablog, totoo ba, bla 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 bla, ganun. So binuksan talaga nila yung aking privacy. So like hindi pa ako pwedeng lumabas na ako lang mag-isa. Kailangan ko talaga ng sponsor na kasama ko papunta rito kasi yung ng immigration is dapat kadugo mo. Blood relation talaga yan, ha? Kapag pwede ka namang pumunta ng ibang bansa kapag kasama mo ang iyong amo, dapat may pakita rin silang permit na mag-amo talaga kayong dalawa na sinasahuran kanya, na isasama kanya doon dahil sa trabaho mo. Ganon. So, yung sa akin, tinignan talaga, tapos kasama ko man si Palangga. Okay, kasama ko si Palangga Nation. Tapos sinabi ko, isa rin siyang vlogger. So, isa rin yun na patunay na vlogging talaga yung purpose namin dito sa ibang bansa. Okay, yung hinanap din sa amin, yung magkasama kami, yung litrato at petsa. Kung totoo ba talaga na magkaibigan kami, pati yung aming messenger, inopen, binasa lahat. O ganon yung naging patakaran doon sa immigration para ma-approve ako at hindi na ako mamula-mula. Pagka-open pa lang ng aking passport, doon sa kanilang ganun, nag-blink-blink mo talaga, pulang-pula, parang ambulansya. Ganon. Error na error ako. Kala ko nga hindi, ma-offload na naman ako. So, complete documents ako. Tapos, napakaaga namin pumunta doon. Alam nyo ba, 2 p.m. nandun na kami sa immigration. Ganon kami kaaga. Tapos, 11 p.m. pa yung aming flight. So, matagal pa kami doon. Nagtambay-tambay ni Madam. Inaantay namin yung aming flight kung anong oras. So, ayun na nga, sa awa ng Diyos is nakapasa naman tayo at napakabait ng immigration officer. Syempre si Sir, nalimutan ko yung pangalan. Nasulat ko yung pangalan niya eh. Kaso lang nalimutan ka. Napakabait niya at syempre napakagwapo niya. Ayan, isa shoutout ko daw,
Ayan, so pasensya na and humingi ako ng sorry last time kung naging emotional ako, umiiyak ako, yung parang hindi ko talaga matanggap yung nangyari as in. So, umiiyak talaga ko syempre, feeling ko yung aping-api ako kay porket galing ako ng Saudi Arabia, kay porket galing ako sa pangangatulong, hindi nyo na ako hahayaang mag-abroad, mag-tour, ganun, kahit may pera naman tayong may pakita. So, kailangan na kailangan yun mga labs. Kung wala naman, kung wala kayong ibang may pakitang source of income, kailangan din yung bank account ninyo, yung ganon, bank statement, ganon, kailangan dalhin nyo na lahat yung mga kinakailangan doon. So, hindi porket sikat ka, vlogger ka, is makakalipad ka, kailangan mo talaga ng ebidensya na yung purpose mo sa pag-iibang bansa ay magtutor lang. So, hindi ko naman din sila masisisi. Kasi nga, karamihan din naman sa mga kababayan natin na pumupunta ng ibang bansa is yung iba ay beneventa, yung ganon. Tapos, yung iba is sumasakas, tumatakas, nagtatrabaho ng walang permit, ganon, walang visa. So, hindi ko rin naman sila masisisi. Pero, para sa akin, napakasobra naman din talaga ng higpit. No? Sobra-sobra yung higpit. Kailangan din talaga, sobra-sobra din yung mga papeles mo na maipakita na ma-approve ka para mangibang bansa. So, eto pa, dahil nga na-offload tayo last time, so hindi pa ako pwedeng mag-tour ng dire-diretso. So, pangalawang beses pa ako dapat i-check up. So, ngayon nakapasa ako, meron pa akong isang travel pa na babalik talaga ako sa totoong petsa ng aking return ticket. Saka pa lang ako ma-approve na tour lang talaga yung pupuntahan kong ibang bansa. Or pwede na akong mag-tour na ako na lang mag-isa. Yung ganon, di ba? Kahit papaano, at least parang ano naman din yung ating puso. Kaya kapag nasa immigration na kayo, dapat hindi kayo magpapakita na natatakot kayo dahil karamihan din naman talaga sa kanila is parang sobra na yung pang-down sa atin. Yung ganun, yung parang hindi mo kayang mag-travel, hindi mo kayang magbayad ng ganito, ganun ba? So, kailangan chin up, dapat confidence ka, ipakita mo na tour talaga yung pupuntahan mo at syempre, ito talaga yung dapat mong dalhin. Complete papers talaga, dapat maaga ka doon, dapat may e-travel ka, dapat may maipakita kang source of income, syempre, dapat may i-declare ka na pera. At syempre, tugma lahat yung mga isusulat mo doon na mga yung requirements doon. So, ayun nga mga labs, sana nakatulong ako kahit papaano at syempre hihingi tayo ng pasensya sa immigration sa nangyari sa atin noong June 18, 2025 na nagwala talaga ako sa Facebook at nag-viral tayo dahil doon. So, emotional lang ako kahit sino ba naman. Syempre, di ba nag-effort ka, galing ka parang bundok, pumunta ka dito, tapos ganun yung mangyayari, ma-offload ka lang. So, ayun na nga, sana sa ating mga kababayan na OFW ay wag kayong mangamba. Soon, at least, hindi na tayo mabalik ng ibang bansa para magtrabaho, para maghanap ng amo. Sana, soon, magtutur na din kayo. Kagaya ko. So, ayun nga guys, kapag magta-travel kayo papunta sa ibang bansa, ay mahalaga talaga at hinahanap sa immigration kung ano ang source of income nyo. For example, may business kayo, kailangan nyo dalhin ng yung DTI permit or business permit. Pero ako guys, ilang beses na or maraming beses na rin makapag-travel sa Asia kahit hindi pa ako OFW. Pero grupo kami. At ito ang mga kailangan or mga hinanap sa amin sa immigration nung first time kong pumunta sa ibang bansa bilang isang turista. Number 1, ang Certificate of Employment na may compensation na makikita doon kung ano ang buwanang or magkano ang buwanang sweldo mo. Pangalawa, ang bank statement para makita kung meron kang sapat na pera sa iyong bangko. Pero ang ibang immigration officer ay hindi naman ito hinahanap. Pero kung meron kayong bank statement ay mas maigi na dala-dala nyo. Pangatlo, ang inyong round trip ticket. Pang-apat, ang inyong confirmed hotel booking sa abroad na pupuntahan nyo. Pang-lima, ang inyong itinerary. Meaning guys, na kapag research na kayo sa bansa na pupuntahan nyo at mga syudad na papasyalan nyo. Dahil guys, itatanong yan sa inyo minsan ng immigration dahil para malaman kung kabisado nyo ang lugar na pupuntahan nyo. Pero kung aanga-anga kayo or nagloading kayo kapag tinatanong kayo, ay 100% ay i-offload kayo ng immigration officer. Dito naman kay Efren Fernandez, sa kaso niya, kagaya nga ng nasabi ko last time na ginawa kong video tungkol sa pagka-offload niya, ay pwede niya sana magamit ang pagiging content creator niya.
At ngayon nga ay nagamit na niya, lalo't lampas 1 million followers na siya at for sure ay malaki na ang kinikita niya. Sana all na lang. Libre pahula tayo today mga labs. Ayan, pipili tayo ng 3 cards at huhulaan natin kung ano ba talaga yung problema mo. Pero guys, hindi porket sinabi niyo content creator kayo ay okay na. Bubulat natin ng immigration officer ang page nyo or pati ang payout nyo. At kagaya kay Efren, pati ang messenger niya. Pero ayun nga, nakalabas na siya sa Pilipinas at nakapag-travel na sa ibang bansa. Congratulations! At kapag nakapag-travel ka na at may record ka na sa immigration na umuwi ka sa Pilipinas, ang mga susunod na travel mo ay maluwag na. Sa mga hindi naman nakapanood ng dating pagka-offload niya na sinisipa nga niya ang mga taga-immigration, eto yun guys. Ang sakit-sakit. Dito, sobrang sakit yung parang... Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga bebelabs. Di ba tinatanong nyo ako, bakit ako na-offload? Okay, ito po yung dahilan. Siyempre, as a first timer na magtutour sa ibang bansa, medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko. Like, kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para tutulong or tumulong sa akin or mag-a-assist sa akin. So, that time kasi, pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So, yung nangyari sa akin, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila, pumasok ako doon sa office. So, pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So, nainis siya sa akin, bakit hindi ko doon na-fill upan yung papel? Okay. So, papaano ko nga pipirmahan yung papel? Kakapasok ko pa lang. Tapos, pinapamadali niya ako dahil nga, lilipad na daw yung eroplano. So, ganun yung nangyari. Syempre, ako din, like, nagpapanik, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, maybe siguro, meron siyang isang question na nagkamali ako or else, may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan. So, syempre naman, yung aking passport is meron talaga akong, di ba meron akong OFW na visa, yung aking visa as working visa sa Saudi Arabia. So maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok. Okay, fine. So minamadali nila ako. So ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko rin alam. So I hope so na pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin. So, hindi man lang ako binigyan ng or chance na like, yung bang i-defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So, what if na lang talaga yung magtutour na wala talagang kaalam-alam, yung hindi edukado, or basta, di ba? So, pag nakikita kasi nilang ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan ka nila na working visa, ibig sabihin no, nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na yung pupuntahan ko is tour lang, kasi syempre kasama yung mga nakilala kong mga bagong kaibigan, mga bagong tao na tinanggap ako. So it's a blessing. Chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na inisponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako syunga para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So wala akong masabi about kay Ma'am China. Napakabait, sobrang napakabait. So ang dami nilang ginawa, alam nyo ba, na-delay pa yung flight nila, like hindi sila nakasakay ng eroplano nang dahil sa akin. So nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So ganun kalaki yung istorbo na nagawa ko kay Ma'am China at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is kinancel nila yung flight ng pagkaumaga na yun kasi hindi nga ako kasama. So, kailangan ko na may magga-guide sa akin. So, yung nangyari doon sa immigration is may
about lang doon sa pagmamadali nila. So, dahil lilipad na yung eroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakad lang nila ng ganito, okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs, kami ba na galing sa pagtatrabaho, wala na ba kaming karapatan mag for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung ang sakit-sakit dito, sobrang sakit, yung parang kang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang akong umiyak, pero ito sobra yung parang na-insulto yung pagkatao ko. Ayoko umiyak sana, pero grabe naman kasi yung ginawa sa akin doon. Naiyak kasi ako kasi nga, di ba nag-abroad ako sa DH as katulong? So ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwedeng maging free, hindi ka pwedeng pumunta saan mo gusto kasi iniisip ng tao, ganun pa din. So, yun nga lang, yung ibang kababayan nating OFW, gumagawa sila ng ganyang klaseng way para lang makapasok at maging TNT sa ibang bansa. Pero hindi naman po halos lahat. Sana naman po, like, chinek nyo ng maigi, tinanong nyo ako ng maayos, yung hindi ako magpapanik. Kasi syempre, first time ko eh. Yun yung first time ko kasi hindi ko pa nakatry mag-tour. So, alam niyo yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya bago ako umalis sa table. Sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir. Yung ganon. Tapos, nag-try kami ulit. So, kaya naging dalawa yung aking ticket. Nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon. So, wala kaming tulog hanggang hapon. Nirebook namin, tinry namin ulit. So, doon may time na talaga ako, sinulat ko na yung pangalan ng hotel, sinulat ko na yung return na ticket ko, sinulat ko na lahat, as in, kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. Sabi kong ganon. Hindi man lang, pagkatawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko lang chinek niya, yung passport ko chinek niya. Yun lang, pagkakita niya na may offload ako nung first, tinatakan niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. Yun lang, nasaktan ako kasi sabi ko nung first na pasok ko, hindi man lang ako nabigyan ng chance. Hindi man lang ako nabigyan ng chance na isulat yung buong details. Like, yung hindi ako nagpapanik, yung hindi ako kinakbahan. So, maybe, ganun na lang talaga. Sana naman sa mga nasa immigration, bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Hindi naman halos lahat yan na puro pang lang, kalokohan or panloloko lang yung ginagawa. Hindi lahat. Marami din dyan na mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung sisigawan nyo pa ng exit ka na. Ayaw, wag mo na akong kausapin, exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun, exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Bali parang asal hayop. Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang-wala, ang baba ng level, ganun-ganun nyo na lang ba silang tratuhin? Tatratuhin nyo na lang ba sila na parang trapo? May karma naman. May karma. Yun lang naman yung aantayin ko, yung karma. Salamat. Salamat as in lesson learned. As in lesson lang. To Hong Kong lang yan. Ang lapit-lapit. Napakalapit. So, sobrang stricto. Napaka-stricto.
Nasaktan lang ako as in. So, naglabas lang ako ng sama ng loob dahil sa nangyari sa akin today. So, hindi ko naman akalain na darating ako sa point na ganun yung sobrang excited ka kasi nga makakasama mo na yung iniidolo mo, pupunta ka doon kasi nga kasama yun sa pangarap mo. Tapos bigla lang ganun. Sa isang iglap, merong hadlang. Pag-usensyahan nyo na ako ang drama-drama ko. Kaya sana next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or bigyan nyo ng backup na kausapin nyo ng maayos para hindi magpapanik. Tanungin nyo ng maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao na yung like sa tingin nyo lang na parang matibay, pero deep inside pala yun, kinakabahan na. Humarap kami sa inyo na bilang tao, dapat itrato nyo rin kami ng tama. So, napakatagal kong nag-stay sa Saudi. Trabaho lang yung ginawa ko doon. So, kaya nga ako nagsikap, kaya ako nakapag-ipon. Dahil gusto ko ding makatry na gumala. So, yun na yung time na inaantay ko, inaabangan ko. So, sponsor pa talaga ha. So, inaantay ko talaga yung time na yun na makakasama ako kay Ma'am China. Tapos, ganun na lang. Sa isang maling sagot or sa isang sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan, nilagyan nyo kaagad ng pula, inekis nyo kaagad. Salamat. Salamat. So, yun lang. God bless you na lang. So, maging paalala sa lahat ang naging experience ni Efrelyn na kapag magta-travel kayo papunta sa ibang bansa ay dapat kumpleto kayo sa dokumento para hindi kayo ma-offload. At sa huli, dahil na kumpleto na niya ang mga dokumento, ay nakapag-tourist na siya sa ibang bansa. And congratulations again!